the importance of winning souls. Sabi ko nga, ito ay tungkulin ng lahat ng pinili ng Panginoon, pero most of the time, hindi natin nabibigyan ng malaking halaga, no? Nabibigyan ng pansin. So, kung ating iisipin, alam natin na tayo ay tinubos ng Panginoon. Jesus Christ died on the cross, di ba? For us to be saved. Not just to be saved, but for us to have eternal life. So yun yung sinasabi, di ba, sa John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever would believe in Him shall not perish but have an everlasting life. Kaya alam nyo, ito yung pangunahin na verse na dapat sa ulo or dapat memorize ng isang Kristiyano. Why? Kasi ito yung nagpapakita na napakalaki at napakadakilang pagmamahal ng Diyos sa atin. And having God in our lives, di ba, knowing that we were saved is not enough. Sabihin mo sa katabi mo, it's not enough. So, tayo ay, sabi, we were bought with a price, di ba? So, Jesus Christ bought us with His own blood, and therefore, no, out of death, out of our gratitude, dahil ginawa sa atin ng Panginoon yun, kahit hindi tayo karapat-dapat, sabi, kinakailangan tayo naman in return, ay ipakita sa iba at ibahagi sa iba kung ano yung ginawa ng Diyos sa atin. At kung ano yung ginawa ng Diyos sa atin, kaya ding gawin sa kanila. So this is the time, young people, na hindi tayo dapat manatili doon sa four corners of this church. Hindi tayo dapat manatili na nakakahon lang, doing nothing. Habang alam natin na maraming tao ang mapapahamak. Diba? Hindi ba kayo nalulungkot that you are here sa simbahan, nakilala nyo ang Panginoon, na-experience nyo yung kanyang pag-ibig, and you know that after your life here on earth, there is an eternal life waiting for you kasama ang Panginoon. Tapos yung mga mahal mo sa buhay, yung mga kaibigan mo, yung mga kaklase mo, yung kapitbahay nyo, yung katrabaho mo, will never experience the same. Diba? Sabi, heaven won't be that so happy if you are there, but your loved ones is not. So, kaya nga, ito ay tungkulin, no, na dapat maunawaan natin yung kahalagahan. Ito ay tungkulan hindi lang ng mga pastor, or ng mga leader. Ang paghihikayat ng kaluluwa or winning souls ay tungkulin ng bawat mananampalataya na tinanggap ang Panginoong Jesus. So sabi sa Proverbs 11:20, the fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins souls is wise. So sa Bible, itinuturing na matalino yung tao na naghihikayat ng kaluluwa. So kahit ikaw ay maraming nakuhang medal, di ba, mataas ang achievement mo sa buhay, pero hindi ka naghihikayat ng kaluluwa, when we speak of the Word of God, you are not considered wise. Dahil ang kino-consider ng Bible na matalino is yung naghihikayat ng kaluluwa. Diba? Sabi sa Proverbs, he who wins souls is wise. Bakit naging matalino? It's because alam mo na iyon ang nais ng Panginoon sa buhay mo, kaya yun ang ginagawa mo. So, think of it. How long have you been in this church? And again, evaluate yourself. Sa tinagal-tagal mo dito sa church, ilan na ang nasharean mo ng Word of God?
Ilan na yung na-invite mo na sumama sa'yo dito sa church? 'Di ba? So you see, ang madalas daw nagiging sakit na matagal nang umaattend sa church is complacency. We are content of being just a plain member. We go to church every Sunday, di ba? We pray, we meditate on God's word, we sing, we raise our hands, we clap our hands, but after church, we forgot about what we heard from the word of God. Kaya alam nyo, dapat what we learn dito sa loob ng simbahan, yan ay maituro natin dun sa mga tao na nasa labas. So now, we go, what is the importance of winning soul? Number 1, the condition of man. So, we must understand na kahit tayo, no, bago natin makilala ang Panginoon, we are in a state na malayo sa Diyos. Di ba? Kilala natin ang Panginoon, pero wala tayong ganun kaalaman kung sino siya. Diba? Ano yung kaya niyang gawin sa atin? So sabi sa Romans 3:23, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Walang kahit isa na matuwid. Diba mayroong mga tao na alam naman natin na likas na mabait. Pero sabi ng Bible, walang sino man ang hindi nakagawa ng kasalanan. So kahit gaano ka kabuti, kahit gaano ka kabait, sabi, meron ka pa ring nagagawa ng kasalanan. Kasi sabi ng Bible, ang pagkaalam ng mabuti, pero hindi mo ginagawa, it will be counted as sin to you. So, if winning soul, o kung yung pagkikait ng kaluluwa ay mabuti, or tama, at ito ay pinapagawa ng Panginoon sa atin pero hindi natin ginagawa, ibig sabihin, di ba, we are disobeying God. And disobedience is a sin. So you see, lahat ng tao, no, we are sinners. No, kahit ang mga Kristiyano, tayo naman ay nakakagawa din ng kasalanan, but, di ba, we know how to come before God and ask for forgiveness. Kaya walang pwede magsabi na wala akong ginagawang mali. No, sinungaling yung tao na yun. Kahit yung pinaka-prayerful na tao, nagkakamali din. Diba si King David, he was known as a man who is after God's own heart. Napakamalapit niya sa Diyos. Diba? Meron siyang malalim na, si Haring David, may malalim na relationship siya sa Diyos, pero nakakagawa pa rin siya ng kasalanan. But one thing, kapag nakakagawa siya ng kasalanan, he knows kung paano lumapit sa Panginoon. So, all have sinned. And sabi ng John 5, dun sa medyo last part, the whole world is under the control of the evil one. Although ang mundong ito ay nilikha ng Diyos, but because of Adam and Eve's decision to know what's good and right, di ba? Yun yung dahilan kung bakit tayo nandito ngayon. And this world is controlled by Satan. Alam nyo ba yun? Kaya maraming tao ang wala sa church. Maraming tao ang hindi interesado when it comes to God. Maraming tao ang hindi interesado when we speak of the Word of God. Di ba? Nakakatawa sa kanila pag ang pinag-uusapan ay salita ng Diyos. Na-experience nyo ba na meron pang manunuya sa inyo? Ito naman kasama ito ng mga baliw. Nagtataas ng kamay, kumakanta, umiiyak, tas biglang tatawa. Diba? Alam nyo, yung mga before na nagsasabi nun sa mga born again, ngayon ginagawa na nila. O hindi sama-sama na tayong baliw. Diba? Okay lang nasabihan kang baliw.
Basta alam mo tama yung ginagawa mo. Okay lang na isipin nila na para kang baliw. Basta ang mahalaga, ginawa mo yung gusto ng Diyos na gawin mo. Di ba sabi, people will hate you because of God. Pero mapalad ang inuusig dahil sa Panginoon, dahil makakarating sila sa langit. We endured humiliation because of God. So yung humiliation, lilipas yan. Lagi niyong tandaan. Kung hiyain ka ng tao, tuyain ka ng tao, dito lang yan. Pero someday, they will realize what they did. Alam niyo, yung kwento kanina ni Pastor, meron siyang pinsan na pag binabahagi na nila ng salita ng Diyos, tatawa-tawa. Lagi niya sinasabi, naku, yan naman hindi totoo. So tinutuya niya yung mga nag-share sa kanya ng Word of God. Tapos alam niyo ba kung ano nangyari? One time, siya ay pumalaot kasi mangingisda sila . Ano ko nangyari? Tinamaan siya ng kidlat, namatay siya. So it was too late for him to realize na merong talagang Diyos. It was too late for him to realize na merong afterlife. Sa tingin nyo, ano na kaya ang iniisip niya ngayon? Diba? Nagkamali ako. So, it is not too late for us to share the Word of God. Kung hindi kikilos ang mga mananampalataya, kung hindi natin mauunawaan na marami ang mapapahamak, makukontento lang tayo na nandito sa church, tayo na lang every Sunday, walang nadadagdag sa atin. Diba? Sino dito yung first time lang maka-attend dito sa church? Yung ngayon lang kayo? Wala? Wala? Kita nyo? Wala. Nahihiya. Yung dalawang magandang babae doon sa gilid. Sino nagsama sa inyo? Si Jalvin. So you see, kailangan magkaroon tayo ng puso sa tao. We should understand na marami ang mapapahamak if we will keep silent. No, hindi nauunawaan ng tao yan na kailangan nila yung kaligtasan ng Diyos. Naririnig nila pero hindi nila nauunawaan. That's the reason why God chose you, God chose me, para ipaunawa sa kanila na God has given us life. Pero darating ang panahon, kailangan natin humarap sa Diyos at magsulit kung paano natin ginamit yung buhay na ipinagkatiwala niya sa atin. So sabi sa Romans 5:6, when we were utterly helpless, Christ came at just the right time and died for us sinners. No? If we are sinners, sabi, we are helpless. Bakit? No one can save himself. Di ba sabi sa Bible, walang pangalan na ibinigay sa silong ng langit para ikaligtas ng tao maliban sa pangalan ng Panginoong Jesus. So Jesus Christ is the only hope of this nation, of this world. Pero madaming mga Kristiyano, alam lang yan, but they are not doing anything. So by this time, isipin nyo na kung sino yung mga taong gusto nyong madala sa Panginoon and start praying for them. Kung meron pa kayong mahal sa buhay na hindi pa na-share ng Word of God, hindi nyo pa na-i-invite sa church, start praying for them. Diba? Huwag kayong matakot. Hindi mahalaga kung anong sasabihin nila, ang mahalaga yung sasabihin nyo. Bakit? Kasi yun yung gusto ng Panginoon na gawin natin. Sabi sa Romans 2, verse 6, God will judge humans for their sins. Darating ang panahon, di ba? Although we serve a God of love,
We serve a God of justice. Pero sabi, we were given a chance. Binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon para makamit yung kaligtasan, para mabago yung kondisyon ng buhay natin. We were given a chance to experience God's love and salvation. We were given a chance to be with Him in heaven. Ngayon, nasa atin ang desisyon. Pero alam nyo ba, marami ang nakakalungkot kasi, marami ang walang pakialam. Hindi nila nauunawaan na ang salita ng Diyos, it will come to pass. Mangyayari ito. Sa ayaw natin at sa gusto, mangyayari ito. It's just like death. Di ba? Kahit gaano ka kapogi, kahit gaano ka kaganda, pag kumatok ang kamatayan sa buhay mo, hindi mo pwedeng sabihin, oh, hindi pa ako pwedeng mamatay kasi magandang babae ako. Diba? You can never say that. Pag dumating yung panahon na tapos na ang panahon mo dito sa lupa, wala kang magagawa. So hanggat buhay ka, gawin mo yung gusto ng Panginoon na ipagawa. Hindi ka na kasi makakabalik eh. Diba? After your life here, haharap ka na sa Panginoon. Diba? You will face the judgment seat. Tatanungin ka ng Lord, anong ginawa mo dun sa buhay na ipinagkatiwala ko sa iyo? So, kayo lang makakasagot niyan. And we should always remember na totoo ang impyerno. Alam nyo, sa iba, ginagawang biro to. Diba sabi, okay lang daw na pumunta sa impyerno kasi marami naman daw silang kasamang engineer sa impyerno. Kaya daw gumawa ng mga engineer ng aircon. Believe me, kahit yung pinakamagaling na engineer ang pumunta sa impyerno, hindi siya makakagawa ng aircon doon. Diba? And sabi, anong description ng Bible sa impyerno? Hindi namamatay ang apoy. Diba? And sabi, meron doon marami kayong classmates na uod doon. Meron pa nagbiro, sabi, bakit daw may uod sa impyerno? Alam niyo kung anong sagot? Kasi yung mga poops daw ng nasa langit, doon sa impyerno bumabagsak. So, ginagawa nilang katatawanan yung impyerno. Pero alam nyo ba, na kung ating pag-aaralan, yung hell is a place of hardship. It is a place of eternal agony. Kung ikaw ay maraming pain dito sa lupa, marami kang pinagdadaanan na mahirap, mas mahirap doon. So hanggat buhay ka pa, you still have time to choose. So many people, always put in mind, many people will perish if we don't act now. Isipin natin yung kondisyon ng mga tao. Malayo sila sa Panginoon. They don't know about what will happen after their life here on earth. Pero ikaw, alam mo, but you are not doing anything. Sabihin mo sa katabi mo, nakikinig ka ba? Okay, number 2. Soul winning is the mission of the church. Sabi nung ang Panginoong Jesus ay bumalik sa langit, meron siyang iniwang unfinished business dito sa lupa. And that is soul winning. So kaya nga ito yung mission na ibinigay sa bawat church. So when we speak of church, hindi sinasabi dito yung church building, yung structure. Now, when we speak of church, we speak of those people na tumanggap sa Panginoon. Diba? Who were redeemed by the blood of God. And that is you and me. Diba? Kayo yun, tsaka ako. We are the church. So may unfinished business na iniwan ng Diyos
na dapat nating gawin. Ano sabi sa Mark 16:15? And then He told them, so si Jesus yung nagsalita nito, sabi, go into all the world and preach the good news to everyone. Sabi diyan, go into all the world. Paano tayo pupunta sa world? Dito nga lang sa Philippines, hindi tayo makapag-share ng Word of God. Diba? You will be encouraged more kung meron kang nadadalang kaluluwa para sa Panginoon. Alam nyo, when we had a mission trip sa Thailand, mahirap dun mag-share kasi unang-una, hindi ka nila naintindihan. No? Pangalawa, majority sa kanila ay Buddhist. So, ang hirap dalin sa Panginoon. Alam nyo kung paano kami nag-share doon? Although doon sa mga churches, syempre nakapag-preach kami kasi mga Kristiyano na. Alam nyo ginawa namin? Nag-set up kami sa mga street at doon kumanta kami ng Christian song. So, hindi man nila naiintindihan, pero people stayed listening. And that's how we share the Word of God to them. So, hindi man nila naintindihan yung words, but we believe that the Holy Spirit went with us and speak in their hearts. So, binibigyan tayo ng Diyos ng chance para i-share yung Word niya sa iba. I encourage you, young people, you start at your own marketplace. Ano yung marketplace? Pupunta kami sa palengke. When we say marketplace, you start where you are. Diba? Kung if you are working, you start with your co-workers. If you have a family, you start with your family. If you are a student, you start with your classmates. Diba? You have to start. You have to make a step. Kasi hindi naman ito pakiusap eh. This is a command given by God to every Christian. Tanungin mo ang sarili mo, Kristiyano ba ako talaga? Diba? Kung Kristiyano ka, ito ay tungkulin mo. Ask God for the courage. Huwag kayo masyado matakutin. Alam niyo ba ako noon? Pati teacher ko, when we converse, ipinapasok ko yung Word of God. God's Word should be part of our everyday life. But don't be so extreme with this. Kasi may mga extreme dito eh. Umupo sa karamihan, sabi ng Bible, mapapahama kayo mga makasalanan. Di ba? Don't be extreme, but always pray that God would open an opportunity for you to share His Word to people. Don't be satisfied na kayo lang ang nandito sa church. Sino dito ang walang kaibigan? Taas ang kamay. O diba? Wala. Kahit na yung taong pinakamasama ugali, may kaibigan pa din yan. So you have someone to share the Word of God. Sino dito walang pamilya? Wala. So you have someone to share the Word of God. Kung ang nanay nyo, ang tatay nyo, hindi pa napunta dito sa church, you pray for them. Naalala ko si Ate Kat, she was the first one to be in church. So anong ginawa niya? Ipinag-pray niya yung nanay niya, yung tatay niya, and dumating yung time na nag-start siya na i-invite sila. Kaya ano nangyari? It's because of her burden to win the souls of her family, nandito na yung buong pamilya ni Ate Kat. And I believe, kung nangyari sa kanya yon, it could also happen to you. You pray for your parents. You pray for your siblings. You pray for your relatives. Mag-umpisa tayo sa pamilya natin. Mas madali yan.
Kung ayaw niyo sa pamilya niyo, you start with your friends. Di ba? Hindi lang sa kalokohan niyo inaaya yung barkada niyo. You bring them to church. Di ba? Dapat syempre yung buhay mo maging buhay na patotoo. Kasi kung halimbawa malungkutin ka, paano mo uy, punta ka sa church namin, ang saya-saya doon. Pero malungkutin ka. You're the first one who should be happy. Di ba? Dapat makita nila sa'yo yung sinasabi mo na masaya sa church. Paano mo sila hika? Uy, doon punta ka sa church. Alam mo, marami ka magiging friends doon. Mapagkaibigan sila. You keep your telling your best friend. Alam mo, yung mga taga-church, ang sasama na ugali. How can you bring them to church? Di ba? Although we are not perfect, pero kinakailangan, una, matutunan natin pahumuhayan yung pagmamahal ng Diyos sa ating buhay. Yun yung ibabahagi natin sa iba. Bring your family, bring your church. Kung hindi nyo sila agad ma-invite, you pray for them. Start praying for them. You start now. Kasi it might be too late for you. Kailan mo pa sila ipagpe-pray pag bedridden na sila? Yung hindi na sila halos makasabay sa iyo sa panalangin. Di ba? Hanggat may panahon, young people, you act now. Di ba? So, this is a business na iniwan ng Diyos para sa atin. Sabi sa Matthew 28:19 to 20, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you to the very end of the age. Hindi naman komot inutos sa atin ng Panginoon na i-share yung word of God niya, sabi niya, bahala ka na sa buhay mo. Diba? Sabi ng Diyos, sasama siya sa iyo. That's the reason why we should pray for them. No, hayaan natin ang Lord ang kumilos sa kanila. Hayaan natin ang Panginoon ang mangusap sa kanilang mga puso. Time will come. God will open an opportunity sa iyo na madala sila dito sa church. So, Jesus Christ died for us. Therefore, we should do all we can to show others what Christ can do for them. Ba, ito yung nagawa sa akin ng Lord, kaya niya din niyang gawin sa iyo. Pangatlo, it is the heart of God. Imagine, Jesus Christ was the only Son, but God the Father gave Him up as a sacrifice para sa atin. Kahit hindi tayo karapat-dapat, pinili ng Panginoon na tayo ay mahalin. It's the same thing na gano'n ang puso ng Panginoon dun sa mga tao na wala sa church, dun sa mga tao na hindi nakakakilala sa Kanya. Diba? God's heart bleeds for those people who will perish. Isipin nyo, sino yung mga dating kasama mo dito sa church pero ngayon wala na sila? Hindi patay ha? Makakumot sinabi ko, wala na, patay, wala pa naman pa. Ibig sabihin, hindi na sila umaaten. Start praying for them. Ang dami nang wala dito na young people. Diba? Isipin nyo. So assignment natin this week, you think of those people na dati nandito sa church, pero ngayon wala na sila. And pray for them. Sabi sa 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord isn't really being slow about His promise, as some people think. No, He is being patient for your sake. He does not want anyone to be destroyed, but wants everyone to repent.
Siguro sa maraming pagkakataon, naririnig natin na sinasabi, malapit nang dumating ang Lord. We are in the last days of time. Di ba yung iba nga, nung natatandaan nyo ba yung year, nung papasok ang year 2000, marami ang nagbenta ng ari-arian kasi sabi babalik na ang Panginoon. Pero ngayon, 2023 na, nandito pa din tayo. Di ba? Sabi siguro ng iba, ang tagal naman ni Lord. Para naman gino-joke lang tayo ng Bible. Pero sabi dito, the Lord isn't really being slow about His promise. Kahit sinabi ng Panginoon na muli siyang babalik para kunin yung mga kanya, hindi pa yan ginagawa ng Lord. Bakit? Sabi, iniisip niya yung mga tao na mapapahamak. Sino dito ang meron pang family member na hindi pa Christian, hindi pa naisasama sa church? So you see, that's the reason bakit hindi pa bumabalik ang Lord. Iniisip ng Panginoon, kung ako ay dadating ngayon, yung mga pamilya natin na wala pa sa church, hindi pa tumatanggap sa Lord, maiiwan. Would you be happy? Na nasa langit kayo, tapos yung mga magulang nyo nasa impyerno, yung mga kapatid nyo, mga kamag-anak mo, best friend mo, boyfriend mo, diba? Nasa impyerno. So God is still concerned for those people na hindi pa tumatanggap sa Kanya. Kasi ayaw niya na sila ay mapahamak. Diba? Kaya ngayon sa John 3:16 di ba? He gave His only Son, begotten Son, that whosoever would believe in Him shall not perish, but have an everlasting life. Gusto ng Panginoon na ma-experience natin yung buhay na walang hanggan. He wanted us to experience heaven na kasama siya. Kasi syempre nilikha tayo ng Diyos. Gusto niya na tayo ay makasama. Kaya lang, most of us are not doing our part. So sabi, gusto ng Panginoon na magkaroon ng repentance sa maraming tao. Di ba yun ang first step ng salvation? Repentance. Luke 15:4. So, ganito kagrabe, no? Yung pagnanais ng Diyos na mailigtas yung kanyang mga nilikha. Sabi dyan, if a man has 100 sheep and one of them gets lost, what will he do? Won't he leave the 99 others in the wilderness and go to search for the one that is lost until he finds it? Biruin mo yun? 1 against 99. Ba, 1 versus 99. Hinanap ng Panginoon yung iisa na alam niyang naliligaw. So dapat ganun yung maging puso natin. Huwag tayo ma-confine dito lang sa church, tayo lang yung nagpapalakasan. Di ba? Let us pray sa Panginoon na magkaroon tayo ng malalim na burden para dun sa mga tao na may pagkakataon tayong i-invite at dalhin sa church. You always include that in your prayer. Lord, gamitin mo po ako para i-share yung word mo sa aking family, sa aking mga katrabaho, sa aking mga kaklase. Diba? Gamitin niyo yung inyong charm. Hindi lang sa panliligaw, di ba? Hindi lang para marami magka-crush. But gamitin natin yan to share the Word of God. Okay? Hindi naman yung, sige, pag pumunta ka sa church namin, sasagutin na kita. Huwag naman ganun. Di ba? But, sabi, we must do everything that we can para mahikayat yung mga kaluluwa
na mapapahamak. Sabi sa Matthew 9:36, when he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. So yung mga tao na hindi nakakakilala sa Panginoon, para daw sila mga tupa na walang pastol. Di ba? Kahit saan lang pumunta, kahit malaglag sila sa balon, walang tutulong sa kanila. Pero sabi, ang Diyos, Jesus had compassion. May kahabagan siya sa mga tao. So I pray that we would have the same compassion like Jesus did. Tayo ay mga anak ng Diyos. Diba? Definitely, when we accepted Jesus as our personal Savior, yung totoong tinanggap natin ng Panginoon, meron na tayong passes papuntang langit. Sabihin mo sa katabi mo, may passes ka na ba? Sige, tanungin niyo. Huwag kayong matakot dyan sa katabi niyo. Hindi naman kayo niyang kukurutin. Sabihin mo, may passes ka na ba? Di ba? Kung wala kang passes, sige nga, sa sinihan ba makakapasok kayo nang wala kayong ticket? Di ba? Hindi. Palaging kailangan ng passes. It's the same thing. Pag ikaw ay pupunta sa langit, may passes din. You should have accepted Jesus Christ as your personal Savior. Kaya lang, madami young people, madami pa ang walang passes. So anong dapat nating gawin? Hanapin natin sila, ipag-pray natin sila, at magsimula tayong i-invite sila. So don't be satisfied na every Sunday nandito lang tayo sa church. Don't be satisfied na tayo lang yung nakakaalam, nakaka-experience ng pag-ibig ng Diyos. We must act now. Share it to others. Diba sabi ng Panginoon, handa na. The field is already ripened, but few are the laborers. Kakaunti yung willing na mag-share ng Word of God. Kakaunti yung willing magbigay ng panahon para abutin, hanapin yung mga tao na nangangailangan ng kaligtasan ng Diyos. Alam nyo, if you would just look around, there are many people who have no hope and are without Christ. They just live their lives. No direction, not knowing God well, di ba? And the sad part is, they are destined to hell. And one good thing, di ba, kahit sila ay destined to hell, sabi, you have the answer. Nasa inyo ang kasagutan para agawin sila sa impyerno. And that is the Word of God. So sana, this would be a wake-up call sa bawat kabataan ng church na ito. We should go out winning souls. Diba? Sa cell group nyo, pag-usapan nyo, sino yung mga dati nating kasama na hindi na nag-church? You hold a visitation. Kagabi, tinanong ko yung mga umaten dito. Sabi ko, sa 6 months, sa nakalipas na 6 months, sino dito yung nakapag-open ng Bible study or ng cell group? Walang sumagot. Sabi ko sa kanila, alam nyo ba yung mga nanay at tatay, every other month nakakapagbukas sila ng Bible study. Anong pagkakaiba nila sa atin? Actually, mas marami nga tayong kilala eh.
Di ba? Ang communication sa panahon natin ngayon, madaling ipasa. Di ba? Madali tayong mag-post sa social media. Kaya nga pag may mga concert di ba, ang dali nating ipasa. Na, oy, may concert ang Blackpink. May concert ang BTS. Di ba, ang bilis. Pero pagdating sa church, ipopost ko ba to o hindi? Nagdadalawang isip pa. Young people, you must act now. So, magpasimula tayo na lumabas. Magpasimula tayo maging matapang na i-share ang Word of God upang kung dumating yung time na bumalik ang Panginoon, sasabihin niya sa atin, "Well done, my good and faithful servant." Kasi ginawa natin yung habilin ng Diyos na ating gawin, na tayo ay humayo, di ba, sa buong mundo at ipangaral natin ang mabuting balita. Okay lang na maging seryoso kayo sa pag-aaral, di ba? Seryoso sa pag-abot ng pangarap, seryoso sa pagpapaunlad ng karir, pero wag nating isasantabi yung habilin ng Panginoon sa atin na tayo ay maghikayat ng mga kaluluwa. Start praying for those people na inilalagay ng Panginoon sa puso mo. You start with your own family. Diba? Dumating yung panahon, nakasama mo na yung buong pamilya mo sa church. It will truly bring joy. Diba? Sa isang kaluluwa na nadadala natin sa church, nagdidiwang ang buong langit. Imagine what joy you can bring to heaven kapag kayo ay nakapaghikayat ng kaluluwa. So ngayong umaga, can we close our eyes and think of those people na pwede mong masyira ng Word of God and start praying for them. Lord, magbukas ka po ng opportunity para madala ko po sila sa inyo. Don't just be satisfied na kayo lang yung nandito sa church. Don't be satisfied na kayo lang ang nakakaranas ng pagmamahal ng Diyos. Let other people feel the love of God, experience the love of God in their lives.